Nahihirapan tayong mag-submit? Pray! Nahihirapan tayong magmahal? Pray! Nahihirapan tayong gumalang sa magulang? Pray! Nahihirapan tayong i-train ng ating mga anak? Pray! Our God is so powerful and He gave us that access para makita natin God is still in control. Ang tanong, ano ba talaga yung best life na yan? Relationships, being famous, being rich, walang problema yan. God's gift yan. Pero kung wala yung Diyos, at wala tayo sa palatuntunan ng Diyos, kahit anong meron ka, you'll never be happy and that will never be best. Are you following? And I praise God kasi si God gusto niya yung best para sa atin. Kaya hindi niya nang inisip yung pansamantala, He's preparing us for eternity. Kaya nga, yan ang hamon sa ating lahat. Now that we belong to God, now that we belong to eternity, let us live out God's best for our lives. Huwag tayong makontento sa pansamantalang kaligayahan. Huwag tayong makontento sa mga pansamantalang kasikatan. Huwag tayong makontento doon. Wala yun. Ang pinaka-importante that one day when you face Jesus, He will welcome you and say, "Come, enter into my rest." Di ba? Ang sarap ng ganung pakiramdam. After all the challenges that we're facing in this world, biglang sasabihin sa'yo ng Lord, "Come on, son, welcome and enjoy. Let's welcome to my rest." Ang sarap ng ganung pakiramdam. Kasi what is 100 years kung sakali mabuhay ka ng 100 years? Pero compared to eternity, ang layo nun. Di ba? Parang wow, hindi ko ipagpapalit yun. Hindi ko pagpapalit yun. Kaysa naman yung, ang saya-saya mo ng 100 years, pero sa eternity, wala. In pain, in groaning, in weeping. Di ba? Gnashing of teeth. Nagsasabi, sayang. Wala nang pagkakataon. And I praise God, ang hangad ng Diyos, masaya ka na nga sa lupa kasi nakaprepare ka sa eternity. Are you following? Kaya last week, ano sabi natin? Set your mind on the things above. Kasi yan ang epekto sa atin eh. Tingnan ninyo. Sabi nga therefore, if you have been raised, di ba? Kung ikaw ay namuli na nabuhay, sabi, hindi pa naman ako namamatay. Hindi, nangyari na sa'yo yan. Sabi, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above where Christ is seated at the right hand of God. Doon lagi ang isip mo doon. Para hindi ko sinasabi na hindi na tayo down to earth na tao. Hindi ko sinasabi na wala na tayong pakialam sa mundo na to. Hindi. Sa halip, dahil doon tayo nakatuon, lahat ng challenges dito, alam mo, pansamantala lang to. So, we have to put off the old life. Kaya hindi ho totoo yun na pag Christian ka na, you just continue on with in a life of sinfulness. Hindi totoo yan. Kasi luma na yan eh. Hindi nga naging makasiyahan sa atin yan eh. Kaya tanggalin mo na yan, sabi niya. Then put on the new self. Now gusto ko lang pong balikan lang ito sa din. Mabilis lang. Sabi ng Bible, so as this. Ano sabi ng Lord? You have been chosen. Isipin mo kumbaga sa dami ng taong yan, pinili ka daw ng Diyos. So para piliin ka, there is something that God saw. Tama ba? So you're chosen. And sabi niya, holy. Hindi ka lang pinili. You are set aside. You are holy. Now look at this. Beloved. Tingnan niyo naman. Ang sarap ng mga tawag sa atin. No? Pakisabi mo sa katabi mo. Alam mo ibig sabihin ng beloved? Ubod kang mahal ng Diyos. Kaya naman, because mahal na mahal ko kayo, put on a heart of compassion. Maawa kayo. Kapag nagkakamali yung kapatid ninyo, wag yung parang buti nga sa'yo, hindi, maawa kayo. Kawawa yan. Pag nakita niyo mga tao na hindi naniniwala sa Diyos at ang tatapang kung dumating, akala mo sino sila, maawa ka pa nga kasi hindi mo naintindihan kaya sila ganyan kasi punong-puno sila ng bitterness sa loob na hindi nila alam bakit kaya nga nagiging galit din sila sa iba, kaya nga hurt people. Kaya sila nananakit ng ibang tao kasi nasasaktan din sila. Kaya maawa pa nga tayo. Kaya sabi niya, and kindness, humility, gentleness, patience. Di ba? Because we receive such grace, sabi ng Lord, suot mo na rin yung ganong compassion, kindness, humility, gentleness, patience, bearing one another, forgiving each other. Whoever has a complaints against anyone. Tingnan nyo just as the Lord forgave you, so also should you. We don't deserve God's forgiveness, but He gave it anyway. Are you following? Kaya sabi niya, beyond all these things, listen to this, para mabalot na yan, put on love,
which is the perfect bond of unity. Sarap, no? O sige. So, yan po yung review natin. Ngayon, praise God. Meron na tayong choice. Di ba? Praise God, we were given a new life. Praise God that this best of life, sa atin na. Ang kailangan natin, ipamuhay natin. Paano? Meron ka ng karapatang mamili. Noon, in our old life, ang ating mga pinipili, anything that will satisfy our flesh. Anything that will give us pleasure. Yun ang laging choices natin. Pero this time, you have a choice to do something beyond. Ano sabi ng Lord? Now that we have a choice, choose God's word, choose God's ways, choose God's weapon. Wow, ang bigat naman. So let's start with choose God's word. Ano sabi ng Bible? Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms, hymns, spiritual songs, singing with thanksgiving, thankfulness in your hearts to God. Itong amazing. Ano napansin ninyo? The word of Christ richly dwell within you. Doon pa lang sa simula, let the peace of Christ, di ba, rule you, or reign you. In the bond of unity, biglang pinaalala sa'yo ng Diyos, this time, you're back to your reality na hindi ka na nabubuhay on your own. Hindi ka na nabubuhay mag-isa. You are part of the body of Christ. Kaya naman, kung wala yung peace within, or yung peace with Jesus Christ, hindi mo kayang makipag-peace horizontally. Pag bagabag ang loob, bagabag din sa labas. Lalabas lang yan. Kaya ganito rin sasabi ng Lord. Sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you. Learn to understand the word of God. Let it be at home in your heart. Nang sa ganun, lahat kayo, yun din ay ipapasa mo. With all wisdom, teaching and admonishing one another, with psalms, hymns, pinapasa mo yan. So that everyone in the body of Christ is focused on the word of God. From the word of God, we are passing on wisdom, teaching and admonishing one another. Kasi ganito, yung ka-design natin to follow God's word. Kasi ang salita ng Diyos, yun ang tutulong sa ating maintindihan ano yung best para sa atin. At minsan, ang hirap makita hanggat hindi mo rin nakikita sa iba. So God meant it for us to move as one body. Are you following? Now, tingnan nyo kung gaano ka-importante sa Diyos na matuto tayo sa kanyang salita. Tingnan yung sabi niya, this book of the law, nung si Joshua naging leader to take over Moses, hindi madali yung ganong kalalagayan, ha? Kasi si Moses talagang kita ni Joshua ang katigasan ng ulo ng Israel, eh. Basta, eto na, ikaw na mamumuno. Sabi ko, ang hirap nito. And yet, itong promise ng Lord. Joshua, una-una, para hindi ka mahirapan sa pamumuno mo, itong aklat na itong kakautusan na ito ay huwag mahihiwalay sa iyong labi. Naintindihan? Lagi itong bukang bibig mo. You shall meditate on it day and night. Lagi mong pag-iisipan kung paano ito gagawin araw hanggang gabi. Lagi mong iniisip, ano ba to? Ano ibig sabihin ng Diyos dito? So that, ano sabi niya? Para ano? Para ma-apply mo ang lahat ng nasusulat dito na maingat mo tong isinasagawa. Are you following? Maingat mo tong sinasagawa. Para ano? Bakit maingat mong sasagawa? Para ikaw ay managana at ikaw ay magtagumpay. Naunawa natin. Isipin niyo ito. If God created the heavens and the earth, He knows exactly what will make us prosperous and what will make us successful. Tama ba? Kung siya yung nakakaalam ng lahat, alam niya ang mga pagtatrabaho, alam niya paano ka magtatagumpay. Ang parallel instruction nito sa Ephesians 5:18. Sabi niya, let the word of Christ richly dwell within you. Sa Colossians, tama? Sa Ephesians, be filled with the Spirit. Ano ibig sabihin? Ikaw, mapuspos ka ng banal na Espiritu. Sabi niya, kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu niya, speaking to one another in psalms, hymns, spiritual songs, making melody with your heart to the Lord. Sa kabilang bahagi, admonishing one another with psalms, hymns, spiritual songs. Ano ba talaga totoo dyan? Pareho mapapansin, pareho ng effect. Bakit? Because the moment you are filled with the Spirit, you will surely desire to let the word of Christ richly dwell within you. Are you following?
Kaya mapapansin nyo, para siyang parehong parehas. Kasi kung titingnan ninyo, yung liham na yan ay circular letter. So kung natanggap ito ng Colossae, matatanggap din nila ito. Ito, natanggap na Ephesians, matatanggap nila ito. Kaya alam nila kung ano yung effect. Kaya sabi niya, always giving thanks in all things, in the name of our Lord Jesus Christ, singing with thankfulness in your hearts to God. Pareho ng effect. At pag binasa niyo yan, makikita niyo yung instructions sa wives, sa husbands, sa children, sa fathers, sa slaves, sa masters, parehong effect. Bakit? Because once you are filled with the Spirit, you will desire to do God's Word. And you will long for His words. Kasi, yun ang kanyang sword eh. Punta na tayo sa pangalawa. Choose God's word, then choose God's ways. Bakit po choose God's ways? Meron na nga sinabing word. Alam nyo, naandyan na yung word, pero ang tanong na lang, pipiliin ba natin yung paraan ng Diyos? Di ba? Yung paraan ng Diyos. Now listen to this. Meron pong mga daan na akala natin tama sa ating kaisipan. Tama sa isip ng tao. Pero sa kaduluduluhan, kamatayan pala. Kapahamakan pala. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon Diyos. Sa bawat desisyon na iyong gagawin, ito ang sabi ng Panginoon, itong paraan ng Diyos. Whatever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kung gusto natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, what is best, yung plano ng Diyos na magganap para sa atin, ano sabi ng Lord? Lahat ng gagawin mo, lahat ng mga hahangarin mo, lahat yun dapat nakaangkla kay Jesus. Kaya choose God's ways. Ano sinasabi ng Lord? Do everything for the Lord. Hindi para sa pansariling convenience, hindi para sa sariling parang kapakanan lamang, kundi para sa Panginoon Diyos. Ang ganda nito, the more you do it, you can never outgive God. Are you following? Now, tuloy tayo ngayon. If you are to do it to the Lord, una, mga asawang babae, gagayahin si Pastor Peter, tayo kayo. Asawang babae. Ano sabi? Tingnan niyo ang unang paraan. Wives, be subject to your husband as is fitting in the Lord. Remember, do everything in the Lord. So sabi niya, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa na yung angkop para sa Panginoong Diyos. Paano kung mali-mali yung asawa ko? Paano kung hindi siya sumusunod sa Diyos? In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives. Wow! Kahit hindi nagtitiwala sa Diyos, kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Nagpe-pray ka sa Diyos, kakausapin asawa, nagtitiwala ka sa Diyos, na ang Diyos ang kikilos above your husband. If you are not trusting Jesus, and you are not praying to Jesus for your husband, for sure, it would be very impossible for you to submit with delight. Tandaan nyo, nung panahon nila, yung mga babae considered property. Kaya wala silang choice but to follow. Pero, ang sinasabi ni Paul, pag sinabi mong submit, nagsasubmit ka na may kasiyahan because you're doing it as unto the Lord. Kaya po, kung hindi man siya sumusunod sa Diyos, ano sabi ng Lord? You can win him through your behavior. Hindi mo napapanalunan yun ng, ano ka ba? Hindi ka nagba-Bible, kaya ang hirap sa'yo eh. Hindi. Ito na yung kape mo, sweetheart. Makikita lang yung katotohanan sa buhay na yung si Jesus sa inyo. Okay po? Kaya sabi ng Bible, hindi naman po yan parang ikaw lang lagi, kaya be subject to one another. Look at the words, in the fear of Christ. Now, tayo naman po, ito yung sumunod. Okay, guys, mga lalaki, mga asawang lalaki, pwede ba kayong tumayo? Ito naman ang instruction. Ito yung paraan naman ng Diyos para sa inyo. Wow! Praise God! Praise God! Good! Yan. Yan ang ating mga bayani ng ating pamilya. Ang sabi niya, husbands, look at the words. Kaya naman hindi magiging mahirap magsabit yung asawa kung maliwanag, husbands, love your wives and do not be embittered against them. No? Alam niyo po, sa Ephesians naman, ito naman nasabi. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. Alam niyo, pag una-una, yung pag-ibig na to, hindi ito yung pag-ibig ng damdamin. Kasi yung damdamin, nawawala yan eh. Minsan nandyan, minsan wala. Hindi yan yon. Kaya sa Greek, yung damdamin, hindi yun ang ginamit na salita ng pag-ibig. Ang ginamit doon is unconditional love. Hindi issue yung nararamdaman. Ang issue, you are willing to give yourself for the wife, just as Christ
love the church. Di ba gagawin mo para kay Kristo, tama? Kaya you must be willing na ibigay yung sarili mo. At itong ganda sa pag-ibig, laging pabigay. Hindi yung ano tatanggapin ko. Kasi minsan, kung nagang bahal mo ko, dapat gawin mo to. Hindi. Dahil mahal kita, ito gagawin ko sa'yo. Kaya ang totoong pagmamahal, mga kalalakihan, itong paraan ng Diyos. Give, give, give. Now, bakit embittered? Kasi galawin to. Tayong mga lalaki, tawag sa may mga nakakalalaki ka na. Tama? Ngayon, minsan, ayaw na lang natin ng gulo, kaya hindi na tayo nagsasalita. Ito mga babae naman to, salta ng salita. Ewan ko ba? Yung parang lahat na lang napupuna. No? Ultimo, buti sana ko yung kagandahang ginagawa, kadalasan yung kapangitan. Yung laging yun ang nakikita, walang nakikitang tama. Minsan, tayo naman, hindi na lang tayo umiimik, pero sakit na tayo sa loob. We are harboring bitterness towards them. At naghihintay tayo ng pagkakataong sumabog ito, at pag sumabog na, sisisihin natin sila sa ating mga desisyon, hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi ng Bible, do not give Satan an opportunity. Bakit? Kasi we're embittered, we are giving Satan a right of way to take advantage of us. Kaya God is protecting us. Kaya mga kalalakihan, learn to love your wives. Ang issue ganito, kapag hindi mo gusto yung ginagawa nila, hindi masamang sabihin, hindi pagalit, kundi, sweetheart, alalayan mo naman ang iyong pagsasalita. Kasi nasasaktan na ako eh. Hindi masama yun. Di ba? Nasasaktan na ako eh. Sweetheart, mag-usap kayo mabuti. Sweetheart, mapapatay na kita eh. Tulungan mo naman ako. Di ba? Hindi naman masamang maging totoo ka, pero wag kang magtanim ng sama ng loob. You settle the issue. Again, not for ourselves, but for the Lord. Okay po? God bless you po. Pwede na tayong maupo. Ngayon, tumungo naman tayo sa ating mga anak. Mga anak, pwede po ba kayong tumayo? Lahat ng anak. Hindi mag-asawa, yung anak lang. Anak. Okay. Siguro naman lahat tayo, anak tayo, no? Mali. Yan, lahat ng anak, pagkakataon nyo na ito. Anong sabi ng Bible? Praise God. Unang-una, tingnan nyo sabi ng Bible. Ano sabi? Pakibasa sabay-sabay mga bata. Children, be obedient to your parents in all things. Para ano? God is pleased. For this is well-pleasing to the Lord. Napansin niyo po ba yan? Again, we are to do everything for the Lord. Tama? And sabi niya, it is well-pleasing to the Lord. Now, alam niyo po ba sa Ephesians, mas pinalawak pa ni Paul yan. Sabi ni Paul, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor. Kasi may di ka namang sumunod, pero hindi ka gumagalang eh. Tama? Pwede mas pakihugasan mo to. Ako din naman, nakakainis ako na naman eh. Nang lagi na lang ako. Wala ibang iba dyan! Bog, puro dabog eh, no? Hindi honoring yun. Sabi ng Lord, honor eh. Kahit saka to, pag kahit tumanda ka na, you're still to honor your parents. Yung iba nagpakasal dahil sa asar sa magulang eh. Hindi sabi ng Lord, hindi honor them. Honor even to the point na minsan kayo pang magsusuporta sa kanila eh. Tama? Kaya sabi gano'n, look at the words, which is the first commandment with a promise. With a promise. Anong promise? So that it may be well with you and that you may live long on the earth. Yung magiging maayos ang buhay mo dahil naging masunurin ka sa iyong mga magulang. Now, hindi ko sinasabi na laging tama yung magulang. Sa totoo lang, ang gugulang yan, kaya tinawag na magulang. Pero sa abot ng kalang makakaya, ang gusto talaga nila lagi ay ikabubuti natin. Diba? Yun talaga agad nila. Kaya naman may warning din ang Diyos sa kanila mamaya. Huwag kayong mag-alala, babawi kayo ulit. Pero this time, God is telling us all, children, be obedient and be respectful. And look at this, ang promise ng Lord, hindi lang long life eh. Ang idea ng long life, yung buhay na worthy of long life. Ibig sabihin, yung quality. Kasi mahaba nga, pero ang pangit naman ng buhay, di ba? Pero ito, yung tama lang. Ibig sabihin, yung quality niya maganda na gusto mo mahaba yung buhay. Are you following? So mga kapatid, hangad ng Diyos na maging maayos tayo. Kaya hangad ng Diyos yung best para sa atin. So follow His ways and His instruction by obeying and respecting our parents. Sige po, pwede na tayo mag-God bless you po. Now, ito na, ako, pasensya na kayo. Talagang
Amazing, no? Kasi ang pananampalataya sa Panginoon Diyos, kung hindi naapektuhan yung buhay natin, yung pamilya natin, yung relationship natin, hindi totoo yan. Kasi nga, yung peace na yon, yung word na yon, nagiging totoo yan sa ating relationship sa ibang tao. Now, tingnan nyo, tas meron pong warning pa rin sa mga tatay. Sabi naman dito, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Ano ibig sabihin na exasperate? Yung wag mo silang ilagay sa punto na susuko sila. Now sa Ephesians, sabi niya, do not provoke. Wag mo silang itulak. Sabi niya, your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Alam niyo kung bakit kanina pinatatayo ko yung bawat isa, kaya ginaya ko yung Pastor Peter. Kasi importante yun. Minsan minimemorize natin yung verses para sa iba, hindi yung para sa atin. Halimbawa, yung mga babae, ang memorize sila, hoy, husband, love your wife. Di ba? Tapos yung wife naman, ay yung lalaki naman, I submit to your husband. Ganun na. Dapat hindi, memorize natin para sa atin. Yung magulang, sabi, children, obey your parents. Father, do not expire. Walang ganun. Yung responsibility natin, doon tayo, sabi niya, kasi for the Lord. Kasi sabi niya, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Nagbigay ng suggestion si Pastor Peter, medyo minodify ko ng konti. Sabi niya lang dito, paano ba natin na-exasperate? Hypocrisy. Anong ibig sabihin ng hypocrisy? We say something, we teach them the right thing, but we are still doing the wrong thing. Naunawaan niyo po. Kaya parang wala tayong proper modeling. Minsan unreasonable tayo. Totoo naman yun eh. Minsan, yung mga tatay, nagagalit na lang tayo bigla na hindi natin iniintindi saan nanggagaling yung ating mga anak. Hindi natin sila pinakikinggan. Kaya tuloy isip nila, kaya naiinis sila sa loob. Parang nawawalan sila ng gana, napoprovoke silang magalit deep within. Minsan over-controlling tayo. Lahat na lang gusto natin. Dito lang yan. Wala silang layang mag-isip on their own. As iba naman, madalas hindi tayo nakikinig. Di ba? At yung palagi tayong naninigaw, lagi tayong galit. Tapos lagi pa tayong critical, lagi pa tayong parang ang hirap ma-please. Yung bang naka 99 ka na, galit pa. Bakit hindi 100, ha? Ganon. Parang asar pa. Minsan napoprovoke, pero ngayon, mga anak, no? Kahit ganon gawin ng parents natin, ang mahalaga, sumunod pa rin tayo kay Jesus. Huwag natin gawing excuse yung kanilang kakulangan para hindi tayo sumunod kay Jesus. Are you following? O, balik tayo dito. Sabi niya, then, overcorrection, no appreciation, lagi na lang tapos comparing, but no training. Kasi may kanya-kanya tayong galing eh. Hindi pa pwedeng, kayain mo yung kuya mo. Hindi. Iba-iba ang galing natin. Minsan si kuya magaling sa isang bagay, ikaw naman ay magaling sa ibang bagay, i-train natin silang parehas kung saan sila magaling. Nakuha niyo po? Andiyan pa tayo? Okay, so good. So lahat ng yan, pinapaalala sa atin ng Panginoon. Now, dito na tayo. Pasensya na kayo ha. Medyo mahaba-habang talakayin pero importante. Sabi ng Panginoon, lahat naman tayo. Sino dito na nagtatrabaho? Ayan. Papansin ninyo, itong slaves, wala tayong slaves sa panahon natin ngayon. Wala tayong slaves. Yung slaves, during that time, reality yon. Now, the Bible was giving us instruction regarding slaves, not because the Bible or God is supporting slavery. Hindi totoo yan. What He was trying to do in a broken world, the cruelest thing that we can do to our fellow human is to enslave them. Naintindihan natin? Sa worst scenario na yan, ang Diyos willing to teach us and tell us what to do. Nang sa ganon, hindi ka kailangang manatiling slave even in your position of being slave. Pwede ba yun? Hindi ka slave kahit ang position mo slave. Pwede. Ito yung instruction niya. Tingnan nyo. Ang slave, pag inutusan, wala siyang choice, wala siyang karapatan. Gagawin yan. Pero sabi niya, in all things, obey those who are your masters on earth. Not with external service. Hindi dahil may nakatingin. Sabi niya, as those merely pleasing men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Again, in the name of the Lord. Whatever you do, do it in the name of the Lord. So, hindi, malaya na ako. Hindi na ako dahil sa boss. Gagawin ko to, nandyan siya o wala, kasi mahal ko si Jesus.
I fear God. Meaning, I revere Him. I honor Him. Kaya gagawin ko to. Kaya malaya na ako. Hindi ko na kailangan pag may bantay, ang sipag-sipag ko. Pag wala, ewan ko sa'yo. Parang, maraming ganyan eh. Hindi ka malaya nun. Eto, malaya ka na because you can still do your work with joy in your heart because you know you're doing it for God, not for men. Now, tuloy pa tayo. Kaya sabi niya, whatever you do, do your work heartily, talagang with love, as for the Lord rather than for men. And look at this. Sabi niya, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Christ whom you serve. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung trabaho mo at siya yung magre-reward sa'yo in due time. Ang sarap, di ba? At ito pa, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done. And that without partiality. At walang pagpa-favoritism ang Diyos. Kaya yung ginawa natin, God knows whether we're doing it for Him or for ourselves. Naintindihan? Sobrang laya natin pa nagtatrabaho na tayo for Jesus. Now, sinasabi niya ganito, pero hindi yan para lamang sa mga, ganun din yung mga masters. They need to grant to your slave justice and fairness. Bakit justice and fairness? Alam niyo, noong mga panahon na yun, parang anong justice and fairness? Pag-aari ko yan, I can kill that, I can kill my slave at any time. Pero anong justice for fairness? Biruin nyo, kahit para sa mga nakikinig ng mga masters during that time, ano to sinasabi ni Paul? Wala kaming ganyan. Basta alam namin, it is but proper kung anong gusto namin. Ang sinasabi ni Paul ganito, because you're a Christian, you have a duty now to the people under you. Meron ka ng duty. Hindi na lang ikaw parang amo na may-ari ka ng lahat ng bagay. Sabi niya, knowing that you too have a master in heaven. Ibig sabihin, mananagot ka rin kay Lord. Okay tayo dyan? So, ano sinasabi ng Lord? Kung itong mga slave na walang karapatan, yun ang inutos, di lalo na tayo mga employer at employee. Kasi tayo malaya, hindi naman tayo mga slaves. Di ba? Hindi parang, bakit? Kung ayaw ko dito, yung employee ka, kung ayaw mo dyan, pwede ka naman umalis eh. Hindi ka naman alipin na hindi ka pwedeng umalis dahil pag-aari kita. Walang ganon. Nakuha niya? Di lalo nang dapat nating gawin ang pagtatrabaho para kay Jesus kasi hindi naman tayo alipin. Are you following? Okay tayo? Bakit lahat tinuturo ng Diyos ito? Ito ang paraan ng Diyos para maintindihan natin paano mabuhay sa realidad ng mundong ito. And telling you, ang sarap magtrabaho na hindi dahil pinanonood tayo, kundi dahil may Diyos tayo. And finally, choose God's weapon. Ano sinasabi niya? Devote yourself to prayer, keeping alert with an attitude of thanksgiving, praying at the same time for us, as well that God will open up to us a door for the word, so that we may speak forth the mystery of Christ, for which I have also been imprisoned. Now, alam niyo bakit? Devote yourself to prayer. Be faithful in praying. Always pray. Yun ang sinasabi dyan eh. Kaya pinag-uutos yan na gawin mo to lagi. Bakit? Kasi ang dami nating worry sa buhay. Ang dami nating temptation sa buhay. Keep on praying. Be alert. In fact, prayer, according to Billy Graham, is the Christian's greatest weapon na hindi natin ginagawa. Nahihirapan tayo mag-submit, pray. Nahihirapan tayong magmahal, pray. Nahihirapan tayong gumalang sa magulang, pray. Nahihirapan tayong i-train ng ating mga anak, pray. Our God is so powerful and He gave us that access para makita natin God is still in control. Kaya nga, pray at the same time for us as well. Bakit? That God will open up to us a door for the word. Biruin mo, nakakulong ka na. Dapat ang pray mo, Lord, pag-pray mo naman, makawala na ako. Hindi yun ang sinabi niya. Pag-pray mo, buksan na ang pagkakataon ng Panginoon Diyos para makapag-share kami ng gospel. Para masabi namin yung mystery of Christ, for which I have also been imprisoned. Dahil dito, nakulong ako, kaya naman bigyan pa ako ng pagkakataon, makapag-share pa rin ako. Kumbaga, kahit nakakulong ako physically, hindi nakakulong ang mensahe ni Jesus. Naunawaan po. Ang problema natin sa prayer, lagi yung sarili natin. Lord, iligtas mo kami sa digmaan. Lord, kasi paano na ang buhay namin? Paano yung mga anak namin? Di, unang-una, Lord,
tulungan mo kami na sa pagkakataong ito, matulungan namin mga kababayan namin nag-aalala, na makita nila na kayo ang Diyos namin, kayo rin ang aming kaligtasan, kayo rin ang aming kapayapaan. Okay ba tayo? Diba? Kontrolado ng Diyos. Bakit? Kanino ba yung dagat na yan? Hindi sa China yan, hindi sa Pilipinas, kay God yan. Diba? Wala namang pag-aari ang sino man sa atin. Kaya, sa Lord natin dalin. Kaya nga sabi niya, the greatest tragedy of life, hindi yung unanswered prayer. Yung unoffered prayer, hindi natin pinag-pray. Kaya nga sabi ng Bible, tingnan nyo, huwag ka nang mag-alala sa lahat. Pag-pray mo, sabihin mo sa Diyos na may pasasalamat. Sabihin mo sa Diyos yung request niya. And sabi nga, and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Now, ito pong amazing part. Tingnan niyo pong sabi ng Lord. Tingnan niyo maputuon yung isip natin at babantayan yung ating isip kay Kristo. Kaya ito ang prayer. Sabi ni Oswald Chamber, if God sees that my spiritual life will be furthered by giving the things for which I asked, then He will give them. But that is not the end of prayer. The end of prayer is that I come to know God Himself. Lord, yung lalo kitang makilala tuwing ako'y nananalangin. Naunawaan niyo po? At sana'y wag natin yun mamiss. And I will end. Kaya sabi ng Lord, pag nag-pray ka na, ito naman ang gagawin natin. Kaya conduct yourself with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Pray tayo ng pray minsan, Lord, tulungan yung mga kababayan namin, makilala kayo. Pero hindi natin inaalam kung paano sasabihin sa kanila, hindi natin alam paano sila malalapitan, makakausap. Bakit? Minsan akala natin isang paraan lang. Si Jesus, iba-ibang paraan. When you choose God's word and His ways and His weapon, kahit sino pang Poncio Pilato yan, kayang baguhin ng Diyos yan para siya ay maggamit para sa kanyang kalwalatian. Kaya ang tanong lang sa atin, you want to see God's best in your life? Kahit anong sitwasyon, good or bad, let God be glorified. Amen? Now, kaya sabi ng Lord, choose His word. Be committed to read His word. Choose His ways. And choose His weapon. Pray that God will fulfill His word in our lives. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, wala tayong pagkauhaw sa anumang tinapay ng buhay kung tayo'y mga patay. Kaya ang nais ng Diyos, aminin natin na wala tayong kagustuhan dyan, kung kaya't kailangan natin ng buhay. At si Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kaya naman sabi ng Lord, kung ako ay lalapit ka sa akin, bibigyan kita ng buhay. Kaya kapatid, kahit anong try mong gustuhin ang salita ng Diyos, hindi mo yan gugustuhin kung wala pa si Jesus sa'yo. Aminin mong kailangan mo siya. At ito maganda, nililigtas ka niya at ikay kanyang tutulungan upang piliin ang kanyang salita, piliin ang kanyang paraan, at piliin ang kanyang sandata na kung saan ang buhay mo ay gagabayan niya sa pinakamagandang uri ng buhay na pinlano niya para sa iyo. Ang tanong, magpapakumbaba ka bang aminin ito at tanggapin si Jesus? Kung yan ang loob mo, please, taas mo yung kamay. Alam mo, Lord, ako po yun. I want to live the best, to live out your best in my life. Thank you, Jesus. Yes, lahat ng nagtaas ng kamay, sabi, Panginoong Jesucristo, patawarin po ninyo ako na nabuhay ako sa sarili kong paraan, sarili kong kagustuhan, at maging ayon sa salita ng mga tao sa paligid ko sa halip na sa salita ninyo. Kaya't Panginoon, nagsisisi po ako, humingi ako ng tawad, at tinatanggap kong kapatawaran ninyo na kayo po ang namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aking kasalanan at bigyan ako ng bagong buhay dahil kayo muling nabuhay. Salamat po, Panginoon, sa pangako ninyo. Salamat at bigyan niyo po ako ng pagkauhaw sa iyong salita. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob sumunod sa paraan ninyo, ng pananampalataya na tunay, Panginoong, pagtitiwalaan ko ang iyong paraan at gayon din nagamitin ko ang iyong sandatang ibinigay sa akin na makalapit sa inyo. Ipanalangin sa inyo ang totoo kong mga hangarin sa buhay. Maibukas ko sa inyo ang totoo kong mga pinagdadaanan. Maiiyak ko sa inyo ang mga kabuktutan ng aking puso.
At Panginoon Diyos, salamat po na kayo ang aking tatay, kayo ang aking matalik na kaibigan na handang makinig sa aking mga iyak at pagtangis. Salamat Panginoong Jesucristo sa pakikinig niyo sa aking panalangin. Salamat Panginoong Diyos Ama dahil kayo po ang tunay na naghahangad na kami po'y magkaroon ng buhay na may kasaganaan ito. Thank you, Jesus. And Lord, I pray for the rest of the congregation, for every family we represent. I pray, Lord our God, to allow us to faithfully walk, to faithfully choose your word, to faithfully choose your ways, and to faithfully, Father God, choose your weapon in order for us to live out the best, your best in our lives. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay magsitayo. And let this be our prayer to God and our commitment to the Lord. Let this song be our prayer in tune, na telling the Lord, Lord, no matter what happened, we will follow you. By your grace, by the power of your Holy Spirit, we will follow you. Thank you, Jesus.